Kung nangungupahan ka at mamadali ka makalipat, pwede ka na mag-reserve kayo pag sinag-place ng NAI Cavite. May available kami 30 units. Paano mag-reserve? Pwede ka magpunta dito ng weekdays para hindi matao kasi matao pag Sabado at Linggo. Ngayon, kahit magdala ka ng to government ID, company ID, COE to follow yan. Ang dalhin mo, payslip, 1 month payslip ng June, proof of billing, water or Meralco. Kung hindi nakapangalan sa iyo, punta ka ng barangay, kuha ka ng barangay clearance for housing loan purposes, pangalan mo pero address nung nasa Meralco. Parang proof of tenancy lang naman yan. Yung pag-ibig documents na ISAB at MDF, to follow yan, wag mong kunin kasi kailangan natin yan, latest yung date. Yung proof of TIN, yung TIN ID mo, kung wala, mabilis lang magpagawa niyan basta may old number ka. PSA, birth certificate, kung single, ipa-PSA po ha pag hindi naka-PSA. Pati yung marriage contract, naka-PSA din. Ngayon, kung hindi pasok ang salary mo ng 18,000 to 19,000, pwede kayo mag-combine, mag-asawa. Basta kayong dalawa kasal, pareho kayo may trabaho regular at walang previous housing loan na na-foreclose sa pag-ibig. Ngayon, to government ID, nung asawa mo, basta kasal kayo, hindi pwede ang live-in, hindi po pwede yon or girlfriend. 4 pieces po ng picture, 1 by 1, sabihin mo doon sa mismo pong pinapapicturan, wag kayo doon sa computer shop, doon sa papicturan po mismo, wag po kamong glossy, ang papicture mo po is yung rough po ang texture. Yung help seminar, i-message mo ako kasi pwede mo na yan advance na i-attend mo yung mga video, wag mong i-skip, i-play mo lang ng i-play. Tapos, i-screenshot mo ang certificate, kasi nakapangalan sa'yo ang certificate, i-print mo lang kasi yun ang kailangan sa help seminar certificate na nag-attend ka nung orientation. Mabilis lang, 10,000 po is for processing fee, Meralco and water installation, no hidden charges. Ngayon, kapag di ba may unit ka na kasi makukuha agad-agad, as in may mapa kami. Ngayon, kapag na-complete documents mo na pag in-advise kitang, sir, pa-complete ng documents within 10 to 20 days, yung mga remaining na mga wala, i-provide mo na yun para mabilis ang proseso ng Pag-ibig housing loan mo. Ipaprocess lang yung utang nating bahay kay Pag-ibig. Kaya, it will take mga hanggang 5 months to 6 months. Kasi mag-CCI yan sa company natin. Mabilis lang yan. I-guide naman namin kayo. Ang unang mong hulog sa Pag-ibig, kapag loan approved ka na, magte-text sa'yo si Pag-ibig na, Cindy Hapil, ito yung Pag-ibig housing loan number mo, bayaran mo sa housing, sa bayad center yung housing loan. Ganun lang. Tapos, i-advise ka na naman nila kung kailan mo marireceive yung susi ng bahay mo. Napaka-smooth lang talaga, as in. So, kung interesado ka, kung may kapatid ka na gustong kumuha ng bahay na magkatabi kayo, pwede na kayo ng initial document. Sa OFW, i-discuss ko to sa'yo. Halos pareho lang po ang mga requirements, pero doon sa latest job contract na may English translation saka may salary, ikama o residence ID kung naka-land base. Visa with entry and exit stamp na sa passport mo yan. Pag-ibig docs, to follow, proof of TIN kung meron, PSA, pareho lang po halos, pareho lang. Special power of attorney, notarized po yan, saka consularized sa embassy. Kaya dapat aware kayo na kailangan yung pumunta sa embassy. Okay po, to government ID, nung representative mong sasamahan ko sa office na mag-reserve. Tapos overseas employment certificate kung meron, itinerary ng ticket kung kailan ka umalis ng Pilipinas. Yung proof lang na kung kailan ka umalis ng Pilipinas. Ganun lang kabilis. Dito po, heads up, kailangan nakakalabas ka ng bahay. Pupunta ka ng embassy. Yan ang pinakaunang qualification. Since hindi naman laging issue ang salary required kapag OFW, ito ang pinakatatandaan mo. Dapat aware po yung employer natin, HR man yan, or sila madam man yan, na mag-i-email po sa kanila si Pag-ibig to confirm yung active, kumbaga active ka pang employer noong company na yun. Mag-yes lang naman yan sa email. Okay ka na kay Pag-ibig. Ang madalas na reason for delays and disapproval, hindi nagre-reply ang ating employer or pag pinuntahan doon sa office address na nilagay mo, hindi siya pinapasok ng guard. So heads up, dapat alam yan ng HR, nag-aabiso ka. Or sa employer natin, alam nila na pag may nag-email, sabihan ka din nila. Para, ibig sabihin kasi nun, kapag nag-oo lang sila, na employed ka pa, Cindy Hapil, employed pa po ba dyan? Opo, employed pa. Pasok na kay Pag-ibig yun. Isa pang reason ba't na-disapprove, hindi ka na connected doon sa company pinasukan mo or pinasahan mo ng requirements, di ba?
Kapag sabihan ka ni Pag-ibig na si Cindy Hapil ay hindi na connected. Kapag nag-CIC Pag-ibig at hindi ka nagtatrabaho doon sa opisina na pinagtatrabahuhan mo, possible ma-disapprove ka. Pero kung may bago ka naman ng trabaho, kakalipat mo lang at meron ka ng mga requirements at Pag-ibig active member ka pa din, yun lang din naman ang ipopresent mo, yung bagong trabaho plus COE, payslip, company ID, etc. I-advise ka naman. Be honest po, eto pa, kapag meron kang old previous housing loan na na-foreclose or nabitawan mo, halimbawa kumuha ka ng dalaga ka o kumuha ka ng bahay sa pinaka-affordable nung unang panahon, tapos na-foreclose, binitawan mo, hindi mo na binabayaran, basta na-foreclose, may bad record ka na yan, hindi ka na makakapag-loan ulit kasi recorded sa system ni Pag-ibig na si Cindy Hapil ay kumuha ng bahay nung 2008 pero hindi niya tinuloy, binitawan niya. Disapprove yun. Pero kung may loan ka pa din hanggang ngayon, tas updated ang bayad, tapos nabayaran mo na ng 7 years, saka mababa mo siyang nakuha dati, pwede ka pang kumuha ng pangalawang housing loan kung kaya ng sahod. I-check naman po ni Pag-ibig yan. Sasabihin naman yan sa'yo ni Pag-ibig na allowed ka pang mag-loan ng pangalawa. Ngayon, magpapadala ka lang ng proof ng SOA, Statement of Account, na updated ang bayad doon sa previous loan mo. Proof lang na bayad siya ng latest. Ganun lang kabilis. So kung may mga tanong kayo, please comment down below kung may mga gusto pa kayong itanong sa akin. Salamat!